May mga rekomendasyon pala, Nelson ang mga senador natin kung papaano natin haharapin itong mga problemang ito. At kasi humingi ang Pangulo ng emergency power. Di ba? Kaya teka lang, sabi na, hindi, inaprubahan namin Yun nga. bakit hindi pa nagdedeklara ng emergency power ang Pangulo? Sana ba yon? Ito, sabi ng mga senador, Yan. magdeklara na ng state of emergency. Ayun, no? Diyan din sa hearing ito dyan, ha? Tama. Oo, ang may panukala na dapat may deklarasyon ng state of emergency, Senador Bam Aquino. Ayun. Oo. Sabi niya, marami pa rin ang hindi nabibigyan. Marami pa rin sektor ang naghihintay at nangangailangan ng agarang saklolo mula sa ating gobyerno. Pakiwari ko po, panahon ng magdeklara ng state of national emergency. Ayon. Saad ni Senador Bam Aquino. Sabi naman ni Senador JB Ejercito, sang-ayon ako dyan. Na magdeklara ng emergency, magdeklara ng state of emergency. Ayon naman kay Senador Riz Ontiveros, aminin na kasi ng Malacanang kung gaano ba talaga kabigat ang sitwasyon. Okay. At ano ang eksaktong plano natin para hindi na lumala ito. Kailangan daw natin ng malinaw at agarang solusyon. Nga, pakinggan natin, Senador, yung mga binanggit mo. Unahin natin, Nelson, may mga boses tayo yan Senador Bam Aquino. Okay. Sige nga po, Senador Bam. Marami pa rin hindi nabibigyan. Marami pa rin pong sektor ang naghihintay at nangangailangan ng agarang saklolo mula sa ating gobyerno. Pakiwari ko po, panahon nang magdeklara ng state of national emergency. At marami po sa amin, ganun din ang pakiramdam. Kailangan ng pamahalaan ng mas malawak na kapangyarihan upang agad-agad na matugunan ang krisis na ito. Sa ilalim po ng state of national emergency, maaari tayong magpatupad ng mga hakbang sa pag-regulate sa presyo ng mga essential goods at pagtiyak na may sapat na supply sa ating merkado. Naging pahayag ni Senador Bam Aquino Nelson, sumunod. Sino naman sumunod? Senador JB. Yan. Senador JB, pakinggan naman natin. I agree with my colleague, Senator Bam, that we are already in crisis. Hindi na po normal ang sitwasyon. And what we have to do right now is do the preparations just like during the COVID. When there was uncertainty, hindi po natin alam hanggang kailan at kung saan patutunguhan ang nangyayari pong krisis na ito. Dapat ganun din po ang preparasyon na ginagawa ng mga ahensya. Our response must go beyond short-term relief. Ang ating mga kababayan ay nakatingin at umaasa po sa atin. Ipakita po natin na malinaw, mabilis ang konkretong aksyon, may konkretong aksyon na ating pamahalaan para po sa kanila. Maraming salamat, Mr. Chair. Yan pala, Nelson, ang mga paunang salita bago nagsimula yung pagdinig kayo na intro. So ang kanilang gusto, may national emergency declaration. Kasi binadali natin ang dalawang kapulungan ng Kongreso di ba? Ano bang pagkakaiba ng may national emergency kaysa wala? Hindi, kasi pwede niyang gamitin ang kapangyarihan ng Pangulo. Well, una, doon sa excise tax ata. Di ba, binadali din ang excise tax, pero hindi naman ata agad na naipatupad ng Pangulo. Ano ang mangyayari sa batas na yun, ano? Dapat, baka hindi pa. Siguro sa pagtaya ng Pangulo, hindi pa naman agad-agad siguro kailangan. Ayun nga, di ba sabi niya, depende nga yan kung anong sitwasyon ng supply. Kasi may supply pa naman, ang hindi na talaga mapigil yung pagtaas Yung presyo. Di ba? Ang ipinupunto, kanya, tinanong naman, kayo po ba, Senador Marcoleta, meron ba kayong opening statement? Wala na, okay na ako. Kaya mo na sila. Ano sabi naman ng ibang senador pa? Wala na raw, hindi na natin nakuha Wala na. Okay. hindi na bapirig. Ay, nako. Ayun. So, ito pa, may dinagdag pa raw, Nelson. Sabi niya, narinig ko sa programang sa Ganang Mamamayan, yun daw pong mga middle class, yun mga minimum wage earners. Paano niya ito?
parang may tulong tayo sa mga indigent. Driver. Kasi lahat ng klase ng driver, mga isda, mga magasaka, mayroon nang inaabot na tulong. Nason? Paano daw po yung mga minimum wage earners? Dati kasi may akap eh. Oh, wala na. Di ba? Ngayon, wala tayong akap eh. Asan tayo ngayon? Ayun. Saan ba yun? Nandito ba? Wala. Ano ha? Ito to. Pero nakita ko dun sa ating SGM, ano ha? Ang pamahalaan daw po ay huwag kalilimutan, yon, huwag kalilimutan ang mga Pilipinong middle class na naapektuhan din daw po ng krisis dahil po sa krisis na nagaganap po, lalo na po sa langis at hindi sila nakakatanggap ng anumang tulong mula po sa ating pamahalaan. Yan, ito ang nagsabi pala nito, Senador J.B. Ejercito, yun hong pagdinig, kasama din pala doon kanya, Nelson, ha, sa pagdinig po ng proactive response and oversight for timely and effective crisis strategy, protect. Ang ganda pala na protect pala ang tawag na Nelson. Yan nga. Doon sa committee na yun, Protect Committee. Ipinaalaala po na ang mga middle income earners, kagaya ni Jen at ni Nelson. Special mention ba tayo? Hindi, dagdag ko na lang pala yun. Yung mga, sabi niya, nagdadala rin po ng malaking pasakit. Katulad po ng mga nasa pinaka-vulnerable sector, tulad po ng mga minimum wage earners, OFWs at mga driver ng mga public utility vehicles. Binubuuan niya ng middle class ang 40% ng atin pong populasyon. Kumpara daw po sa Vietnam, Thailand at Indonesia na nagbigay daw po ng mga subsidiya. Nagpapatupad din po ng suspension ng taripa at may mga strategic oil reserves. Nanganganib ang Pilipinas kung walang maihahandang maayos na tugon o solusyon sa ganitong mga sektor, Nelson. So dapat lahat ng sektor. Siguro, ang magiging tanong na lamang natin dyan, sapat pa ba yung pondo ng pamahalaan? Kasi nasa first quarter pa lamang tayo ng taon, ha? Yun nga. Diba? Kung ito po ay, kasi January, February, March, tama, first quarter pa nga lang, first 3 months pa lang tayo eh. Ganito na kalaki agad ang gastusin natin. Kung hindi po natin ito magagastos ng tama, baka kalahatian pala ng taon, wala na tayong datong.